Amen. Praise the Lord. At sa oras na ito, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng programa kung saan po ang pakikinig at pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Sus. Akin na po binibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purin pong ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Pau. At magandang gabi rin po, mga minamahal po namin mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga mananampalataya sa ministeryong ito at sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating pambanalang programa dito po sa Olongapo City. Nagpapabot din po ako ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelista, ang ating beloved pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At higit sa lahat, ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, ang pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran, ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi maminamahal, minsan pang tayo po'y manalangin upang samahan tayo ng ating mahal na Panginoon sa kalating oras na ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakila't mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami po humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakamali. Dakilang Diyos, pahiram mo ang aming mga labi ng iyong banal na kamay upang ang iyong mga banal na salita ay maging makapangyarihan. Hipuin mo lahat ang mga nakikinig, bigyan mo sila ng pananampalataya. Tagpuin mo po, dakilang Ama sa langit, ang lahat ng mga kahilingan, mga pangailangan ng aming mga minamahal na mga tagapakinig at nanonood sa oras nito upang makilala nila ng aming ipinakikilalang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, mahal Panginoon. Sumamin po kayo, mahal Panginoon, at aming sinasaway gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kahit lima minamahal, buksan muna natin ating pambungad na talata. Dito sa Job, chapter 14, verse 14. Dito po sa aklat po ng Job, ang kabanatay 14 at ang talatay 14. Kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Amen. Amen. Maminamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin the greatest questions about life. Ang pinakadakilang katanungan patungkol sa buhay. Maminamahal, ito pong katanungan ito, maging si Haring Solomon, hindi po nasagot ito. Yung sinabi ng Job, chapter 14, verse 14. Ang sabi ko, ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Maging si Haring Solomon na napakatalino, siya ang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, na walang nakahigit ng kanyang karunungan at nakatalinuhan mula nung kapanahonan niya hanggang sa mga panahon natin ngayon. Pero ito pong katanungan ito, maminamahal, maging si Haring Solomon, hindi niya nasagot ito. Kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? At kung tatanungin natin, mga minamahal, mga dalubhasang doktor, ang sagot nila, hindi. Yan ang sagot nila. Kaya nilang sagutin, pero ang sagot nila ay hindi. Kung tatanungin natin ang mga siyentipiko, mga minamahal, tutuklasin pa nila. Tutuklasin pa nila. At kung tatanungin naman natin ang mga matatalinong abogado, ang sagot nila dyan, maminamahal, imposible. Imposible yan. At ang pilosopo naman, kung sasagutin ito, yung mga pilosopo, sasabihin nila, pwede, pag naging zombie, kala nila, maminamahal, ganun. Pero alam nyo, maminamahal, itong katanungan na ito, ay sinagot ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya lamang po, maminamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, siya ang kinatataguan ng lahat ng karunungan at ng kayamanan sa sanlibutan ito. Sabi ng Colossians 2:3. Ano po ang sagot ng ating mahal na Panginoong Jesucristo dito sa John 11 verse 25 and 26? Ano ang sagot ng mahal na Panginoon dito sa katanungan ito? Ano ang sagot ng mahal na Panginoong Jesus? Kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Sundan natin itong John 15, 25 and 26. Dito po sa aklat po ng John, chapter 11,
verse 25 up to 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya." 26. "At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito?" Amen. Amen. Mga minamahal, hindi lamang sinagot ito ng ating pinakamamahal na Panginoon, kundi, mga minamahal ko, tiniyak niya, mga minamahal, sa mga tao na kaya niyang buhayin ang taong namatay. Sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, siya po ang buhay. Siya ang pinagmumulan ng buhay. The source of life. Dahil siya po ay Diyos. Tanging Diyos lamang po ang pinagmumulan ng buhay. At ang mahal na Panginoon Kristo, siya po ay Diyos. Sinabi ng ating mahal na Panginoon Kristo, Jesus said unto her, "I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live." Sabi ng 26, "And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?" Pinaniniwalaan nyo ba ito? Kaya nga, maminamahal, dito po sa Banal na Kasulatan, tandaan po natin, sinabi ng Banal na Kasulatan, sabi ng Mateo 19, talatang 26, hindi mangyayari ito sa mga tao na dapat sa Diyos ang lahat ng bagay ay may pangyayari. Imposible sa tao. Imposible sa tao, maminamahal, sabi nga, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Mabubuhay siya, sinabi ng Biblia. Kaya nga sinabi po ni Job, maminamal, kung babasahin natin ang buong talata, sabi, lahat ng araw ng aking pagkikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Darating ang pagbabago, maminamahal, yung pagbabago ng ating physical na katawan. Sinabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, for God nothing shall be impossible. Kaya nga sinabi ng malapang nun, ako ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay, ay muli siyang mabubuhay. At ang nabubuhay na sumasampalataya sa akin, kailanman ay hindi mamamatay. Pero ang kondisyon, sinasampalatayanan mo ba ito? Kapag hindi ka sumasampalataya, mga minamahal, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Pero magkakaroon ka rin ng buhay na walang hanggan. Pero sinabi ng Mateo 25, talatang 46, buhay na walang hanggan sa kapahamakan. Walang hanggang kapahamakan. Kasi ang hinihingi, maminamahal, ng kaligtasan ito, yung mabubuhay siya, maminamahal, sabi ng Biblia, at makakapiling niya ang ating mahal na Panginoon sa buhay na walang hanggan sa langit. Sabi, sinasampalatayanan mo ba ito? Kinakailangan mong sumampalataya. Imposible, maminamahal. Sabi nga ng Biblia sa Mateo 19, talatang 26, imposible sa tao pero sa Diyos ay walang imposible. Basahin mo na natin Mateo 19:26. Dito po sa aklat po ng Mateo, ang kabanata 19, ang talatay 26. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, datapwat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Amen. Sa Diyos, mga minamalang, lahat ng bagay ay may pangyayari. Hindi mangyayari ito sa mga tao, pero sa Diyos ang lahat ng bagay ay may pangyayari. Kaya nga, ang tanong lamang dito, mga minamahal, ay paano at kailan? Kailan mangyayari ito pong tinatawag, mga minamahal, na pagkabuhay na maguli? Sinabi, kung ang isang tayo mamatay, mabubuhay pa ba siya? Kailan mangyayari, mga minamahal, ito po sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoong Kristo? At kung ano po yung mga nakikita po natin sa paligid natin ngayon, kung gaano po, mga minamahal, na nangyayari yung mga kahirapan ngayon, yung kalamidad, yung lindol, yung mga kagutuman, mga pestilences, mga salot, mga epidemya, yung tinatawag na bankruptcy, yung kahirapan, yan po yung mga palatandaan ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Mangyayari po, maminamahal, yung sinabi ng mahal na Panginoon sa John 11:25 and 26, ang sinumang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay, ay muli siyang mabubuhay. At ang sumasampalataya
na nabubuhay. Sabi, ang sumasampalataya sa akin na nabubuhay, kailanman hindi na makakakita ng kamatayan. Ito po ay pagdating ng ating mahal na Panginoon, dito po maminamahal sa mundo. Yung tinatawag na rapture, catching away the saints. Yung pagdagit ng mga banal, sabi rito ng unang Tesalonica 4, talatang 14 hanggang 17, dito magaganap yung pangako ng ating mahal na Panginoon na sinabi niya, ako ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat namatay, ay mabubuhay siya. At ang sino mang sumasampalataya sa akin na nabubuhay, kailanman hindi na makakakita ng kamatayan. Magaganap po yan sa tinatawag na rapture. Ito'y nakasulat sa unang Tesalonica 4, talatang 14 hanggang 17, at walang kabahagi dito yung hindi sumasampalataya. Kaya nga sinabi ng Biblia, ipangaral ang mabuting balita. Go ye into the world and preach the gospel to every creature. Ang sumampalataya ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay mapapahamak. Kaya nga, maminamahal, ang kabahagi lamang dito yung sumasampalataya. Kaya ang tanong ng mga Panginoon, sinasampalatayanan mo ba ito? Imposible, pero kinakailangan mo sumampalataya sapagat ito po ang paraan upang makamtan mo ang tinatawag na resurrection, yung kaligtasan sa piling ng Diyos. Basahin po natin 1 Thessalonians 4, talatang 14 hanggang 17. Dito po sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 14 up to 17. Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nakatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nakatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. 17. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nakatitira, ay agawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Amen. Dito sa John 5, 28 and 29. Kaya hindi basahin natin. Dito pa sa Juan, ang kabanatay 5, ang talatay 28 hanggang 29. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagat dumarating ang oras na ang lahat na nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Sa 29, at magsilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Amen. Kaya nga, maminamal ang sagot. Sinabi ng Banal na Kasulatan, yung the greatest question about life, kung ang isang tao yung mamatay, mabubuhay pa ba siya? Oo. Yan po ang sagot, maminamahal. Oo. Sinabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, huwag niyong ipanggilalas ito. Sapagkat dumarating ang oras na lahat ng mga nasa libingan ay makakarinig na kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli. At ang mga nagsisigawa ng masama ay pagkabuhay na maguli sa paghatol. Kaya nga, dalawa po ang tinatawag na resurrection. First resurrection and second resurrection. Ang first resurrection, ito po yung tinatawag po na rapture. Sinabi ng Banal na Kasulatan, sapagat tayong nagsampalataya sa Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, gayon din naman tayong mga natutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagat sinasabi namin sa salita ng Panginoon, na tayong mga nangabubuhay na natitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, hindi tayo ang mauuna sa anumang paraan sa mga nangatutulog. Sapagat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang sigaw at tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ang unang mabubuhay na maguli. At kung magkagayoy tayo mga nabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan-kailan paman. Kaya nga dalawa po ang tinatawag na resurrection. At ang pagitan ng first resurrection sa second resurrection na minamahal ay 1,000 taon. Pagkatapos ng unang pagkabuhay na maguli, maminamahal, sinabi ng Biblia, ang mga namangatay na hindi naglingkod kay Kristo, hindi sila magigising. Ay hindi sila babangon sa unang resurrection.
Sila ay babangon, maminamahal, sa tinatawag po, maminamahal, na second resurrection. Ito po yung white throne judgment. Sabi rito sa Revelation chapter 20, verse 4 up to 6. Yung mga tao, maminamahal, na naglingkod kay Kristo, nanampalataya sa mahal na Panginoon, naglagak ng pananampalataya, isinuko ang kalang buhay sa mahal na Panginoon, iniwanan ang makasalanang buhay, at naging mananampalataya ni Kristo. Sabi ng Biblia, sa pagdating ng ating mahal na Panginoon, lahat ng mga namatay na mananampalataya ng mahal na Panginoon Kristo, sila po ang unang gigisingin, sila po ang unang mabubuhay. Sila'y babaguhin ng mahal na Panginoon at dadalhin sa kalangitan. At ang mga natitirang nabubuhay ay babaguhin na lamang ang kanilang katawan, at sabi ng Biblia, sila'y sa Panginoon magpakailan-kailan paman. Pero ito yung second resurrection. Kaya ang pagitan po, maminamahal, ng first resurrection sa second resurrection na tinutukoy, ito po ay 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon, tsaka mabubuhay yung mga taong hindi ligtas. Yung mga taong ang kaluluwa pa lang ay nasa impyerno. Sila'y muling mabubuhay, yung kanilang physical na katawan ay mabubuhay. Magbubuo uli yung kanilang body, soul, and spirit. Sila'y magigising muli mula sa libingan, at sila'y haharap sa paghukom. Mamaya, maminamahal, babasahin natin yan. Pero basahin muna natin ang Revelation 20, verse 4 up to 6. Yung pagitan ng first resurrection at second resurrection. Ang first resurrection, yun lamang po mga ligtas. Pag hindi nakasama ang mga tao sa tinatawag na first resurrection, sila po'y kaparurusahan, sila po'y nakatakdang parusahan. Pero ang makakasama sa unang pagkabuhay na maguli, sila'y makakasama ni Kristo, maghahari silang kasama ng malapang ng 1,000 taon, at sila ang makakapiling ng malapang sa kalangitan, magpakailan-kailan paman. Basahin po natin ng Revelation 20, verse 4 up to 6. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, talatay 4 hanggang 6. Sabi dito, 4, at nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol, at nakita ko ang mga kaluluwa na mga pinagutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. 5, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ay kalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Amen. Amen. Kaya sinabi ng Biblia, maminamahal, mapalad at banal. Mapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging saserdote ng Diyos at ni Kristo, at maghahari kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kaya nga ang pagitan po, maminamahal, ng unang pagkabuhay na maguli sa tinatawag na second resurrection, yung ikalawang pagkabuhay na maguli, ito po 1,000 taon. Lahat ng mga naglagak ng pananampalataya sa mahal na Panginoong Kristo, isinuko ang buhay sa mahal na Panginoon, yung kaluluwa nila nasa langit na. Nasa langit na, pero yung kanilang katawan natutulog doon sa sementeryo. Balang araw magbubuo ang kanilang katawan, body, soul, and spirit, magiging incorruptible. Kaya nga, yung mga hindi naniniwala sa salita ng mahal na Panginoon, mag-iisip sila ano magiging katawan ng mga taong namatay na malaong panahon, tapos bubuhayin sila. Ano ang magiging anyo nila? Ano itsura ng kanilang katawan? Kita nyo, sasagutin po, mga minamahal ng salita ng mahal na Panginoon. Sabi ng unang Korinto 15, talatang 35 hanggang 44, italo natin ng 51 hanggang 53. Ito ang magiging katawan nila. Dito po sa unang Korinto, ang kabanatay 15 ang talatay 35 hanggang 44, talon sa 51 hanggang 53. Katapat sabi ng iba, paano muling bubuhay ng mga patay? At anong anyo ang katawan ang ipaparito nila?
ikaw namang mang, ang iyong hinasik ay hindi binubuhay maliban na kung mamatay. At ang iyong hinasik ay hindi mo inahasik ang katawang lilitaw, kundi ang butil lamang na marahil ay trigo o ibang bagay. Tatapwat ang Diyos ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kanyang minagaling, at sa bawat binhi ay sariling katawan. Hindi ang lahat ng laman ay magkasing isang laman, kundi may laman ng mga tao, at ang ibang laman sa mga hayop, at ang ibang laman sa mga ibon, at ang ibang laman sa mga isda. Mayroon namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapwat iba ang kalwalatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. Iba ang kalwalatian ng araw at iba ang kalwalatian ng buwan, at iba ang kalwalatian ng mga bituin, sapagkat ang isang bituin ay naiba sa ibang bituin ng kalwalatian. Gayon din naman ang pagkabuhay na magmuli ng mga patay. Itinanim ng may kasiraan, binubuhay na magmuli na walang kasiraan. Itinanim na may mapagkasiphayo, binubuhay na magmuli na may kalwalatian. Itinanim na may kahinaan, binubuhay na magmuli na may kapangyarihan. 44. Itinanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na magmuli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. 51. Sa 51, narito, sinasay ko sa inyo ang isang hiwaga na hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na magmuli na walang kasiraan, at tayo babaguhin. 53, huling talata, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Amen. Glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ha? Mga minamahal, kung paano natin itinatanim ang ating binhi, halimbawa palay o trigo, na buti lamang ang ating itinanim, pero kapag ito'y tumubo, maminamal, pinatutubo ng Diyos na nagkakaroon ng katawan. Iba ang katawan panlangit, iba ang katawan panlupa. Sabi ng talatang 40, maminamahal, ang katawan ng mga mananampalataya, sabi magiging celestial body. Iba yung katawan ng panlupa. Yung katawan panlupa, ito po maminamal yung namamatay, nabubulok, tumatanda, nangihina. Mga minamal, itinanim, sabi ng Biblia, itinanim na may pagkasipayo pero binubuhay na may kalwalatian. Sabi ng verse 40, maminamahal, mayroong ukol sa langit, may katawang ukol sa langit at mayroong katawang ukol sa lupa. Kaya yung katawan nila ay magiging celestial body, ang katawan panlangit. At ang sabi ng talatang 42, mga minamahal, magkakaroon sila ng tinatawag na incorruptible body, katawang walang kasiraan. Sabi gayon din naman sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, itinanim na may kasiraan, binubuhay na walang kasiraan. Katawang incorruptible, hindi na tumatanda, hindi na manghihina, hindi na magkakasakit, hindi na mamamatay. At ang sabi ng verse 43, maminamahal, glorified body. Ang kanilang katawan ay glorified. Sabi, itinanim na may pagkasipayo, binubuhay na maguli na may kalwalatian. Itinanim na may kahinaan, binubuhay na maguli na may kapangyarihan. Yan po, mga minamalang tinatawag na glorified body. At ang sabi ng verse 44, ito po, mga minamahal, ay spiritual body. Katawang ukol sa espiritu. Nahihipo siya, mga minamahal, nahihipo yung katawan na yan. Pag binago ng malapon, pero pwede kang tumagos, maminamahal, sa sumento o sa mga kahoy. Sabi ng talatang 44, itinanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na may katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu din naman. Ang sabi, at sila po ay immortal. Wala ng kamatayan. Sabi ng 53, mga minamahal, kinakailangan ating katawang may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Kinakailangan itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. Yan po ay immortal body. Yan po ay para sa mga mananampalataya. Pero sa ikalawang pagkabuhay na maguli, ganun din po. Bubuhayin sila, mga minamahal, pero hindi po katawang panlupa. Sila po ay may katawang pang-impyerno.
Iba yung katawan pang langit, iba yung katawan pang impyerno. Ang katawan pang impyerno, maminamal sabi, ang kanilang katawan ay punong-puno ng uod na hindi namamatay. Yan ang katawan ng mga taong hindi naglingkod sa Diyos. Nakakasulasok, nakakapandiri, maminamahal, naglalabas pasok sa katawan nila ang mga uod at lumalabas sa bawat butas ng kanilang mga katawan. Bubuhayin din sila, maminamahal, pero isang katawan, maminamahal, na sabi ng Biblia, may kasiraan, may kabulukan. Talagang katulad nga po, maminamahal, na napapanood natin mga zombie. Kalagim-lagim ang itsura nila. Bubuhayin sila para itapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga yan po ang problema sa mga hindi mananampalataya. Sinabi ng banal na kasulatan, bubuhayin din sila. Sabi, lahat ng mga tao ay makakarinig, lahat ng mga nasa libingan makakarinig ng kanyang tinig, at mga minamahal sila ay magsisibangon. Sabi, pagkabuhay na maguli sa buhay ang mga matuwid, ngunit pagkabuhay na maguli sa mga taong hindi naglingkod sa Diyos sa pagkapahamak. Sabi rito sa Mateo 25, talatang 46, basahin natin, at dito sa, balikan natin yung John 5:29, basahin natin. Dito po sa aklat ng Mateo 25, talata pong 46. Tsaka 1:5:29. Sabi dito, at ang mga ito ay mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Amen. Ito po sa Juan ng Kabanata 5, talatang 29. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Amen. Yan po, maminamahal, ang dalawang uli ng pagkabuhay na maguli. Pagkabuhay na maguli, yung first resurrection, sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. At pagkabuhay na maguli sa paghatol, ito yung second resurrection after 1,000 years. Yung mga hindi mananampalataya naman ang bubuhayin para humarap sa paghukom. At lahat ng mga namatay, sabi ng Revelation 20, verse 12 up to 15, sabi, lahat ng mga namatay, ang mga nasa impyerno, ang mga taong namatay sa dagat, namatay sa bundok, namatay sa iba't ibang uri ng kamatayan, namatay sa sunog, sabi, ilalabas nila ang kanilang mga patay. Mga minamahal, sila muling bubuhayin. At ang mga nasa Hades, sabi, lahat ng mga nasa libingan, nasa impyerno, sila po, maminamahal, ay ibabangon muli upang humarap sa tinatawag na paghukom, at ang sinuman na hindi masumpungan ng pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan. Basahin po natin Revelation 20 verse 12 up to 15. Dito po sa aklat ng Apocalypse chapter 20 verse 12 up to 15. Dito sa 12, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harap ng luklukan, at nangabuksan ng mga aklat, at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. 13, at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid, ay ang dagat-dagatang apoy. Sa 15, at kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Amen. Amen. Daniel chapter 12 verse 2. Dito po sa Daniel, ang Kabanata 12, talatay 2. At marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Amen. Yan po ang sinasabi ng Biblia, maminamahal. Kaya nga kung ang tanong, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Mabubuhay, pumuli siya. Yes. Sa larangan ng siyensya, maminamahal, imposible. Sa larangan ng karunungan ng tao, maminamahal, ito po ay hindi mangyari. Pero sabi, kung sa tao ay imposible, ngunit sa Diyos, ang lahat ng bagay ay may pangyayari. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sa tinatawag na white throne judgment, lahat ng mga hindi naglagak ng pananampalataya kay Kristo, lahat ng mga hindi naglingkod sa mahal na Panginoon,
Kaya sinabi ng Biblia, Psalms 9:17, the wicked shall turn into hell, and those nations that forget God. Lahat ng kinalimutan ng Diyos, hindi naglingkod sa mahal na Panginoon, naging abala sa mga bagay dito sa lupa. Sinabi ng Biblia, pagkatapos nila mapunta sa impyerno, sinabi ng Biblia, ang lahat ng mga nasa impyerno, sila'y gigisingin muli. Ang sabi rito, nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, nakatayo sa harapan ng luklukan, na nabuksan ng aklat at nabuksan ng mga aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay natulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa aklat ayon sa kanilang mga gawa. At ang sabi, ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanila, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang patay na nasa kanila, at sila'y natulan bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Talatang 14, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa mga tuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino mang hindi masumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Yan po ang ikalawang kamatayan. Yan po ang tinatawag na the second resurrection. Pagkatapos po, mga minamahal ng first resurrection, ang first resurrection ay para sa mga anak ng Diyos, para sa mga mananampalataya. Pagkatapos ng 1,000 taon, mga minamahal magaganap ang ikalawang pagkabuhay na muli. Ito yung second resurrection para parusahan ang mga tao po na nasa impyerno na, sila po'y haharap pa sa paghukom. Kaya yung impyerno, detention cell lang. Hindi pa yan last destination, detention cell pa lang. Pagdating ng araw, dumating ang paghukom, sabi, lahat ng nasa mga libingan, lahat ng mga nasa sementeryo, lahat po, mga minamal na mga nasa impyerno, mga minamal sila iharap sa hukuman ng Diyos, at hindi, pag hindi nasumpungan ng kalang pangalan sa aklat ng buhay, itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. Ang sabi dito sa huling talata, basahin po natin ang Gawa Kapitulo 17, talatang 30, hanggang 31, mga minamahal, tayo po ay maglingkod na sa mahal na Panginoon. Tayo po ay lumapit sa mahal na Panginoon bago mauli ang lahat. Mga minamahal na tayo po, mga minamahal ay parusa ng ating mahal na Panginoon. Sinabi niya, ang panahon ng karangalan ay pinalilipas na nga ng Diyos na dapat ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao na magsipagsisi sa lahat ng dako. Basahin natin 2 ulit talata. Dito po sa aklat ng mga gawa, chapter 17, verse 30 up to 31, sa 30, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Na dapat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. 31, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayanan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Amen. Amen. Kaya sinabi ng banal na kasulatan na minamahal, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. Kaya sabi, magsipagsisi tayo sa lahat ng dako. Mga minamahal, sa gabing ito, abang napapakinggan yung awiting I Give You Jesus, now is the accepted time, now is the day of salvation. Tanggapin niyo po, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon Kristo. Huwag kayong maniwala sa mga leader ng reliyon, sa ating kinagis ng reliyon, mga minamahal, na maliligtas kayo sa padasal. Hindi po kayo maililigtas ng mga indulhensya. Ang pagkaligtasan po ay matatamo sa pamagitan ng pananampalataya sa ating mahal na Panginoon Kristo, at ito'y matatamo abang ikaw ay nabubuhay pa. Ang panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos, ngunit ipinag-uutos niya sa atin sa lahat ng dako na sila'y magsipagsisi. Kaya sumunod kayo sa panalangin, mga minamahal, upang masulat ang pangalan niyo sa aklat ng buhay. Sumabay kayo sa panalangin. Banggitin niyo po mga katagang ito. Sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, ako po isang makasalanan. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Pinagsisisihan ko po lahat ng aking mga kasalanan. Mula nang ako po ay nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo po ako, gawin mo po akong tunay na anak mo. Tulungan mo po ako na ako ay magkaroon ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. Iligtas mo po ako sa ng aking mamahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen.